Magandang araw sa ating lahat. Tayo po naman ay nagbabalik para sa isang topic na ating pag-uusapan ngayon sapagkat isang linggo na mula nang umupo ang ating mga bagong halal na membro ng mga lokal na sanggunian, Sangguniang Panlungsod, Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlalawigan. Ngayon, pagka nag-meeting na sila, ano yung kauna-unahang agenda na kailangan nilang aprubahan? Ito yung sinasabi nating internal rules of procedure. Ano nga ba ang legal na basihan ng internal rules of procedure na ito? Nakasaad sa Section 50 of Republic Act number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. Ang sabi dito, on the first regular session following the election of its members and within 90 days thereafter, the sangguniang concerned shall adopt or update its existing rules of procedure. Meaning, sa kauna-unahang session nila at at 90 days after ng kanilang session, within sa period na yon, kailangang naaprubahan na nila yung internal rules of procedure, or hindi man nila inaprubahan or kailangan nilang in-update yung existing internal rules of procedure. Sapagkat sinasabi nilang existing dahil meron na yung dating internal rules of procedure ng nakaraang sanggunian. Ang kanilang gagawin lang ay i-update ito, palitan, dagdagan, or bawasan. Ano nga ba ang content ng ating internal rules of procedure? Sabi sa Section 15 ng ating Local Government Code, ang kauna-unahang makikita mo doon is yung organization ng sanggunian, election ng kanilang officers, at standing committees. Pangalawa, yung order and calendar of business. Pangatlo, yung legislative process. Pang-apat, yung parliamentary procedures, which includes kasama na dito yung conduct ng members during sa kanilang session at the discipline of members for this orderly behavior and absences without justification. Kapag unruly or lagi na lang nag-a-absent or lagi na lang nag-a-absent na walang man lang dahilan, ano yung punishment? Pwedeng maisali yun sa internal rules of procedure and such other rules as the sanggunian may adopt. Punta tayo sa organization of the sanggunian, election of its officers, and standing committees. Under sa officers, yung presiding officer. Of course, sa internal rules of procedure, madidefine doon kung sino yung presiding officer. Sa sangguniang panlalawigan, ang ating vice governor. Sa sangguniang bayan naman, ang ating municipal vice mayor. Sa sangguniang panlungsod, ang ating city vice mayor. Pwede rin silang mag-elect kung sino yung sergeant at arms. Yung secretary is yung secretary to the sanggunian. And pwede rin silang magbuo ng kung anong mga other officers doon. Baka kailangan nilang magtalaga ng treasurer nila. O, di ba? Para pagka mayroon silang collection, alam nila kung or meron silang contribution, alam nila kung sinong manghahawak. Di ba? Sa standing committees naman, ito yung mga example lang na ito yung mga standing committees na na-provide na sa Local Government Code under Section 50. Pero pwede itong magdagdagan tulad ng Committee on Appropriation, Committee on Women and Family, yung mga committee yan. So kapag yung usapin ay tungkol sa environment, sinong committee ang hahawak dyan? Of course, i-refer sa Committee on Environmental Protection. Pagka tungkol naman sa mga sports, i-refer sa Committee on Youth and Sports. And hindi lang yan, pwede silang bubuo ng ibang
committees na hahawak sa mga issues na ah, hindi saklaw ng ibang committees. Okay, I hope maliwanag dyan yung officers, yung mga standing committees. Dumako naman tayo sa order and calendar of business. Yung sessions and quorum, sa session, dito sa internal rules of procedure, mag-a-agree sila kung kailan yung session nila. Sa, halimbawa, sa Sangguniang Bayan na aking kinabibilangan, ang requirement ng local government code is weekly, at least once a week. Sa Sangguniang Barangay naman, ah, twice a month. So pagka sa Sangguniang Bayan, sa amin, mag-agree sila kung every Monday ba, every Tuesday, every Wednesday ang kanilang session at kung anong oras ito magsisimula. Quorum, dito rin sa internal rules of procedures, ma-determine kung anong numero nga ba ang quorum sa sanggunian. So, pwede nilang i-provide doon kung ano yung bilang para masasabi mo merong quorum. Pero usually, ang quorum is 50% plus 1. And pagka dinidetermine natin ang quorum, sinasama natin ang presiding officer. Pero pagka sa majority decision, sa pag-decide ng majority, hindi huwag nating isama yung presiding officer sa pagbilang whether or not merong ang majority para pagbutuhan ng isang issue. Sa quorum mo lang idadagdag yung presiding officer para i-determine mo nga kung na-meet yung quorum sa session. And officer of the day, pwede rin silang magtalaga or pwede rin silang mag-provide doon na sabihin nila sa isang buwan, sa mga araw na wala tayong session, kailangang may isa na membro ng sanggunian para mag-report sa Sangguniang Bayan Hall, Sangguniang Panlalawigan or sa Sangguniang Barangay para mag-duty. Okay, punta tayo sa order of business. Dito sa order of business, ito yung agenda. Ito yung mga pagkasunod-sunod ng mga issue or pagkasunod-sunod ng mga items na i-discuss nyo sa meeting. Unang-una, of course, yung call to order. Merong ano dyan, kung titignan, kung panoorin natin yung pag-meeting sa mga social media, makikita mo na pag-start pa lang ng meeting, i-call to order na ng presiding officer. Yung iba naman, hindi muna sila mag-call to order. I-determine muna nila na merong quorum bago i-call to order ng presiding officer. So dito, unang-una dito is yung call to order. Pangalawa is yung prayer. Pangatlo is yung national anthem. By the way, itong order of business na pinipresent ko is sample lang ito. Pwede rin nilang sali yung city or municipal hymn or yung province hymn. Usually sa amin sa Sangguniang Bayan is sinasama na namin ang Philippine Councilors League, yung roll call para ma-determine natin kung may quorum. Yung privilege hour is para ito sa mga membro ng sanggunian. Baka meron silang nakalap na impormasyon, meron silang issue na gustong sabihin sa sanggunian, gusto nilang pag-usapan, or meron silang mga report, or meron silang mga natanggap na reklamo, pwede nilang paalam sa Sangguniang Bayan sa pamamagitan ng kanilang privilege speech. Sa question hour naman, ito yung portions kung saan meron tayong in-invite na mga officers or empleyado ng lokal or national na ahensya ng gobyerno para magbigay linaw sa mga usapin na nakasalang na pag-usapan ng sanggunian.
dito sa question hour, pwede mo rin ditong ipasok yung citizens hour kung saan dito naman sa citizens hour, may mga kababayan tayo na pumasyal or may mga ah, may mga grupo, organisasyon na mayroon silang mga hinaing, pwede rin nating ditong ipasok sa question hour or to be specific sa citizens hour. Pang susunod dito is yung approval ng minutes ng ating previous meeting. Yung susunod naman is yung reference of business. Dito muna ipapasok yung mga proposed ordinances, mga proposed resolutions, may mga petitions or requests ba? Meron bang other communications? Susunod is mga committee reports. Doon tayo sa calendar of business, sa unfinished business naman. Baka meron tayong business sa nakaraang session na hindi natin tackle. Dito sa unfinished business natin ipapasok or hindi natapos. Sa business for the day, ito yung mga naka-schedule na ating pag-uusapan ng lokal na sanggunian tulad ng third and final reading ng mga ordinances or resolutions sapagkat sa ilalim ng implementing rules and regulations ng ating local government code, sapat na ang second reading ng resolutions maliban lamang kung gusto ng sanggunian na mag-proceed sila for third reading. So, susunod dito, pwedeng pagkatapos yung third and final, yung susunod naman is yung second reading ng mga ordinances, yung or second and final reading ng mga resolutions, yung mga unassigned business, ito yung mga hindi nakapasok sa agenda and adjournment. So yan yung mga meron sa order and calendar of business na ang mga ito is kailangan nandun or lahad sa ating internal rules of procedure. Sa legislative process, makikita mo dito yung mga ano ba yung actions ng mga sanggunian with respect sa mga items in the agenda. Referral to committees. Pagka ba na-refer sa iyo yung usapin na yan sa committee mo, mga ilang araw bago mo i-report yung committee report mo. So, andun yan sa referral to the committees. Ano naman ang gagawin nyo pagka may mga items na hindi nakasali sa agenda? Usually, ang ginagawa dyan is sinasama natin sa unassigned business or with the permission of the chairperson of the committee on rules, pinag-uusapan yan. Kailan yung cut-off time? Siyempre, pagka yung session natin is Tuesday. Kailan yung cut-off time ng mga items na isasama natin sa agenda? Alangan namang 9 AM kayo magsisimula sa session is hanggang 8:30 ng araw na rin yun is tumatanggap pa kayo ng items na or issues or mga communication letters na isasama natin sa agenda. So, dito sa cut-off time, kailangan merong time, let's say, Tuesday yung session, kailangan pwede nating ilagay na by Monday 12 noon, hindi na kami tatanggap ng items na isasama namin sa agenda kinabukasan. Kung meron man kaming matatanggap past the cut-off time, isasama na namin yun sa susunod na session. Pwedeng ganun, pagka urgent matters, ano ang treatment ng sanggunian pagka merong certification of urgency or mismong pumunta si mayor na nakikiusap na baka pwedeng aprobahan nyo na agad ang resolution na to, ano yung gagawin doon? Doon din nakasulat. And ano yung mga rules na ating susundin pagka nag-enact tayo ng ordinances or resolutions at syempre yung three reading rules. Ang three reading rules na to is na-discuss na natin sa mga nakaraang vlog natin. Okay, punta naman tayo dito sa parliamentary procedures which include the conduct of members during session. Usually naman is hindi lahat ng rules na meron sa ating parliamentary or sinusunod natin sa ating parliamentary procedures is
ilagay natin. Pero ang importante lang do'n is, halimbawa, pagka, merong debate, puwede bang, pagka may issue na pagtatalunan ng sangguniang mga miyembro ng mga sanggunian, puwede mo bang ilagay doon na, pagka magsasalita ang, isang miyembro is, hanggang 30 minutes, di wala na kayong oras niyan. Or puwede niyong limitahan na hanggang 3 to 5 minutes lang. So, yun yung mga ilalagay niyo sa rule ng, debates, mga time limit, gano'n ba? Motions, ano nga ba, puwedeng, paano ka, mo-move, ba? Puwedeng you will call the attention of the chair, you will wait na i-acknowledge ka ng chair, and, saka mo, sasabihin yung, motion mo, parang gano'n. Ang mga privilege questions, decorum, mga procedure, ano ba yung, mga uniform niyo dapat na gagamitin, parang gano'n. And, voting, ano yung rules niyo sa voting. Dito naman, yung discipline of members for disorderly behavior and absences without justification. Pagka halimbawa, failure to observe proper decorum, i-reprimand niyo na, pagalitan. Failure na nag-attend ng session, puwede niyong pagalitan rin. Pagka disorderly behavior, puwedeng censure, reprimand, expulsion from session, suspension for not more than 60 days. Paano naman kung pagka lagi na lang siyang nag-a-absent at, umabot na sa 4 consecutive sessions na wala siya, puwede niyo siyang reprimand, expel, or expulsion from session, or i-suspend din niyo. Pero ang suspension kailangang, hindi, sosobra sa 60 days. And, ano pa, anong puwede pang, magdagdag kayo ng other rules, halimbawa mga rules on travel. Hindi naman, basta-basta na umaalis yung mga miyembro ng mga lokal sanggunian, kailangan mo ng may travel order, parang gano'n. Puwede na rin yung idagdag yun sa internal rules of, procedure. Okay, hanggang, do'n na lamang, at, maraming salamat sa, panonood natin sa ating, topic, and, sana meron kayong, natutunan sa ating, discussions about sa internal rules of, procedure. Sa susunod nating, video, pag-uusapan natin kung paano nga ba, gumawa ng, committee report, sapagkat, pagka-miyembro ka ng sangguniang bayan, sangguniang barangay, sangguniang panlungsod, sangguniang panlalawigan, kailangang matuto kang, gumawa ng, committee report. So, 'yan yung pag-uusapan naman natin sa susunod na linggo. And, sana mag, subscribe kayo para rarami pa tayo. Salamat.